Hey guys, welcome to my channel, Ellie here. At ngayon sa video natin, may kasama ako, ang aking girlfriend, kung saan pag-uusapan natin ang iba't ibang experience namin pagdating sa freelancing. Hi guys, I'm Eliza. Ikikwento namin sa inyo kung ano ba yung mga karanasan namin, kung paano kami nagsimula sa freelancing. So ako, ang ginagawa ko dati is social media manager ako. And that was way back, ilang years na? 4 years. So 4 years na, no? So ano pa siya, bago pa mag-pandemic, no? Yes. So ang ginawa ko noon, naghanap ako ng client is through Upwork. So yun yung first client ko, si Ryan. So ang ginagawa ko sa kanya, Until now. Client mo pa rin. hanggang ngayon. So dami na yung pinagsamahan. So ikaw, paano ka nagsimula sa freelancing? Hi guys, I'm Eliza and I'm a digital marketer as of the moment kasi yun pa lang yung niche na ine-explore ko and minamaster ko. So, as a digital marketer, ang mga under na roles na pwede mong gawin dyan is SEO, social media management, content creation, and ano pa? Email marketing. The most powerful one. Yan. So, email marketing, no? Ako nagsimula ako noon, SMM lang. Hanggang sa nag-upskill ako, SEO. Yan, natuto na rin akong gumawa ng website, ads, email din. Pero saglit lang na panahon. Tapos, ano pa ba? Actually, dati, customer service Pero hindi na ako masyadong nag-focus doon. Ang focus ko is more on SEO. Ganyan. Then, yun. Ikaw, anong company mo ngayon? Meron akong 3 clients ngayon. Iba-iba yung industry nila. Yung isa is e-commerce, yung isa naman film industry, and yung isa is service naman yung ano nila, ino-offer nilang. Okay. Gets. Yung isang client ko taga California, yung isa naman Singapore, and yung isa is here in the Philippines. Paano ka naman nagsimula sa freelancing? Nagsimula ako sa freelancing kasi inimpluwensyahan mo ako. Iba talaga yung pangarap ko. Pero guys, worth it naman. Like, worth the budol talaga siya kasi yung kinikita ko ngayon, I don't think na kaya kong siyang kitain as a fresh graduate here in the Philippines. So, nagsimula ako by first is, alam naman natin, building our profile. So, syempre, nag-build ako ng mga portfolio ko, ng mga curriculum vitae ko, like, resume, ganon. Tapos, ng mga social media accounts ko na pang freelancer kasi hindi naman ako comfortable na gamitin yung aking personal account. Okay. So ngayon, ako kasi nung nagsisimula ako more on, yan, ganyan din, profile. So sa una, mahirap talaga Ang hirap humanap ng client. Pero ikaw ba, nahirapan ka ba sa paghanap ng client? Hindi kasi binigyan niya ako. I mean, ikaw yung first client ko. Pero, hindi naman ako nahirapan kasi, while taking the time to, mag-aral ng skills ko, like mastering yung skill ko, naghahanap na din ako at the same time ng client. Like, hindi ako super focus sa paghahanap ng client. Pero, hindi naman dahil sa tulong ng mga Facebook groups, Upwork, LinkedIn, JobStreet, ng mga ganyan napakaraming mga software or applications, websites na pwede mong puntahan para makahanap ka ng client. So, I don't think na makahihirapan ka kung matyaga ka naman and skillful ka. So yun nga pala, ako kasi ang tinapos ko is political science Diba? Alam mo naman yan. So sobrang layo, no? So ikaw, ano bang tinapos mo? Business Administration in Human Resource. So, medyo malayo siya sa marketing, right? Pero at least, medyo may background naman ako sa Business Administration. Yun nga lang is, somehow, meron naman akong passion about marketing and business talaga. So, kaya medyo interested din ako. Ano yung mga naging challenges mo nun sa una? Kasi ako, naging challenges ko nun syempre yung kung paano gawin yung... Kasi that time, wala pa naman masyadong mga tutorial, ganun, mga how-to, wala pang mga ganun. So ngayon parang ako fini-figure out ko pa lang yung mga bagay-bagay. Ikaw, ano yung mga naging challenges mo nun? Ang naging challenges ko is, to be honest, mag-umpisa. Kasi like, grabe, nung nagsimula ako, like,
hindi pa ako 1 year like this year lang ako nagsimula and sobrang dami ng freelancer here in the Philippines. So medyo dun yung mahirap for me, yung pressure, like ang dami na mayroon pa ba akong place for that? Yun yung medyo mahirap. Pero yung nangyari sa'yo, like finigure out mo pa on your own kasi hindi pa naman trending yung freelancing or hindi pa siya boom that time 4 years ago. So ako, medyo madali na lang siya for me kasi meron akong mga coach and seminars na mga inattendan which is very helpful for me. Okay, gets. Pero feeling ko isa yan sa mga sa mga ewan ko, baka feeling ko lang na isa sa mga limiting belief na parang sobrang dami na ng competition, na sobrang hirap nang makakuha ng client dahil sa ang dami nang nagfi-freelancer, ang dami na nang pupasok sa freelancing. So ikaw, given the situation, anong insights ba yung mapapayo mo? Halimbawa, gusto pa lang niyang pumasok sa freelancing. Ano yung mga pwede mong mabigay na advice? Ang pwede kong mabigay na advice is kung ikaw is ka talaga, zero knowledge ka talaga, magsimula kang mag-try sa mga seminars, webinars. Very helpful talaga yan kasi i-guide ka talaga nila at makaka-adapt ka ng new skills and niche mo. Mag-help sa'yo para mag-decide kung saan ka talaga magaling or saan ka talaga yung place mo in this freelancing. And wag mo isipin na ang dami na wala na akong place for this freelancing world. Kung gaano kadami ang mga nagsiservice offer dito, mas marami naman yung mga clients na naghahanap ng ating service, for sure. Totoo, true. So ngayon, salary reveal. Salary. Hindi ko i-reveal yung specific, pero kasi yung isang taon kong kikitain as an HR here in the Philippines is kinikita ko in 3 months. So, bahala na silang mag-compute na. Okay, pagdating naman sa pag-handle ng ng client, nagkaroon ka ba ng problema nung nag-uumpisa ka pa lang? Or meron bang some sort ng hindi pagkakaunawaan? May mga ganong eksena ba? Sa totoo lang, hindi. Kasi sobrang daling kausap ng mga foreigners. Like, kailangan ka nila. Like, mafe-feel mo yung kailangan ka nila at kailangan mo sila. So, hindi kayo like boss and employee. It's like, you're like partners. Kasi kailangan nila yung service mo for their business. So, ikaw naman, i-offer mo sila, i-help mo sila. So, hindi siya masyadong mahirap. At ginagawa din nila yung best nila to reach out to you and to connect with you. Even may differences kayo sa culture and language. So, parehong effort. Yun yung napansin ko, hindi ka nila pahihirapan or i-awkward. Basta be confident and you're willing to help them, tsatsagain ka din naman nila, for sure. True. So, yan. So, narinig niyo naman yung sinabi ni Eliza, more on relationship partner, And kadalasan pa nga, naalala mo yung boss ko, more on tropa na lang. Yes. Diba? Si Ryan, kung paano kayo mag-usap, ganyan. Pag birthday ko, binabati ako. Yan. Ay, ako talaga, sa totoo lang, may pagka-Filipino culture pa ako na, yes ma'am, may ganun pa ako sa umpisa. Kasi ang tingin ko talaga sa kanya, boss ko, which is ganun kasi yung culture here in the Philippines, diba? Kapag binabayaran ka nila, you should respect them and super like, superior sila, di ba? Pero yung boss ko na mismo yung nag-request na we're colleagues here, ganon, parang be comfortable, ganon. So, na-realize ko, oo nga naman, dahil kailangan natin ng isa't isa, parang lang kami, walang boss, like teamwork talaga. So, yun yung pwede nyo ding umpisahan, like wag na kayong hi ma'am, ganon kasi na-awkward din sila. Parang gusto na nila ng someone na they can work comfortably and chill lang, ganun. Basta, ka. Minsan parang ayaw pa nga nila ng yung may ma'am, sir. Diba? Parang mas gusto, nga ako mas gusto nila yung tinatawag sila sa first name nila. First name. So, yan. Tip na lang din sa mga magsisimula pa lang. Kung may mga upcoming clients kayo, i-address nyo sila dun sa first name nila. Hindi bilang ma'am, sir, ganyan. Yes. Diba? So, yun. Okay, para sa ating last question, ano naman yung mga na-enjoy mo ngayon na experience as a freelancer? Or yan, yung ginagawa mo yun sa client mo, ano yung mga na-enjoy mo? Okay, ang pinaka na-enjoy ko as a freelancer is bukod sa work from home siya, like I don't have to travel every day and every night para lang makapasok or makapagtrabaho.
dahil work from home setup, and also like yung tulog ko super complete. Ito talaga, sa totoo lang being honest, mamayan tayo pumunta sa mga benefits, pero ito talaga yung isa sa mga mahahalagang bagay na talagang favorite ko about this. Work from home and yung sleep mo, like yung meeting ko 9 a.m. gigising ako 8:50, something like that, di ba, na hindi mo magagawa kung employed ka here in the Philippines. So yon, and also yung kung gaano ka kasipag, ganun din kadami yung pasok ng pera mo sa'yo. Kasi sa'yo nakadepende kung ilan yung gusto mong clients, ilan yung kaya mong clients, at kung magkano yung offer na service mo, yung service offer mo, na price mo sa mga clients. So, isa siya sa maganda. Kasi nga naman, di ba, kapag dito sa Pilipinas, one company lang. Kapag employed ka na is, hanggang dun ka na lang, di ba? Pero dito, depende sa'yo kung ilan, hanggat ilan ang kaya mo. And also, ano pa ba? Ako, siguro na-enjoy ko is yung pwede kang, alam mo yun, kahit tatrabaho ka, pwede kang makapag-travel basta may laptop. Diba? Isa yun sa mga the best eh. Parang na nakaraan, nasa Laguna tayo. Tapos yan, katrabaho, ganun. Tapos saglit sa trabaho, attend ng meeting, tapos balik ulit dun sa ginagawa natin. Tsaka Diba? like, every day after ng meeting, lalabas na, hawak mo na yung oras mo. Yun. Tsaka, ang pinaka the best is, bawat pasok sa'yo ng pera times 54 or 56 kasi diba dollars. Oo, totoo. Depende pa yun kasi baka naman yung client mo UK, so pound yun, di ba? Oh, yes. So yun, thank you, Eliza. So hopefully, makasama natin siya sa mga susunod na episode, no? Mga more on ganitong kwentuhan. And kung nagustuhan niyo yung mga ganitong content at kung may mga katanungan kayo, i-comment nyo lang. At kita-kits sa susunod na video. Bye guys!